Paano kung sabihin ko sa'yo na nakakakain ka ng plastic kada araw? Hindi mo ito naaamoy, hindi mo ito nakikita, pero maaaring nasa loob na ito ng iyong katawan. Nakita na ito sa ating puso, even sa semen ng lalaki at sa utak ng may demensya. Gaano nga ba kalaki ang panganib ng microplastic? Araw-araw, milyong-milyong piraso ng plastic ang ginagamit natin. Pagkatapos gamitin, itinatapon na lang. Pero alam mo ba, hindi talaga nawawala ang plastic. Habang tumatagal, ito'y nadudurog lamang hanggang maging napakaliit na halos hindi na nakikita. Tinatawag itong microplastic. Mas maliit pa sa 5 milimetro. Hindi mo sila nakikita. Pero maaaring nasa pagkain mo na, nasa iniinom mong tubig, nasa hangin na nilalanghap mo. At ayon sa iba't ibang pag-aaral, maaari na rin silang nasa loob ng ating katawan. Ito ang tahimik na banta na unti-unting pumapaligid sa ating buhay. Kung iniisip mong nasa dagat lang ang microplastic, magugulat ka. Hindi mo na kailangang pumunta sa tambakan ng basura para makita ang epekto nito. Buksan mo lang ang iyong refrigerator. Natagpuan na ng iba't ibang pag-aaral ang microplastics sa mga pagkaing madalas nating kinakain. Kabilang ang bangus, tahong, talaba, asin, at maging ang inuming tubig. At hindi lang sa pagkain, natagpuan na rin ang microplastic sa hangin na ating nilalanghap. Ibig sabihin, hindi lamang tayo maaaring nalalantad sa microplastic sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom. Maaari rin itong mangyari sa bawat paghinga natin. Habang patuloy ang research, iisa ang malinaw. Mas maraming plastic, mas maraming microplastic. Isa ang Pilipinas sa mga bansang malaki ang plastic consumption, lalo na sa mga single-use plastics. At ayon sa pagtataya ng World Bank, umaabot sa 163 million sachet ang ginagamit ng mga Pilipino araw-araw. Hindi lang ito environmental issue, kundi isa rin itong public health issue. Hindi natin kayang alisin agad ang microplastics sa mundo, pero kaya nating bawasan ang paglikha nito. Hindi natin sila nakikita. Wala silang amoy, wala silang kulay. Pero maaaring araw-araw, bahagi na sila ng ating buhay. Ang plastic na minsan nating itinapon, maaaring umiikot na ngayon sa ating kapaligiran. At ang tanong, gaano na nga ba ito kalawak? At ano ang tunay nitong epekto sa ating kalusugan? At ano ang dapat nating gawin bilang mga Pilipino? Ito ba ay isang banta na dapat nating katakutan? O isang problema na kaya pa nating solusyonan? Good morning po, Sir Herbax. Ay, magandang umaga po, Ben. Simulan na po natin. Ano po ba yung microplastic? Ang microplastic, ito yung mga maliliit na plastic na ang laki ay 5 milimetro o mas maliit pa, na posible itong produkto ng malaking plastic na pag na-expose, nadidegrade siya, nagiging maliliit at nagiging microplastic. At ang microplastic pwede rin na talagang pagka-manufacture sa kanya, microplastic na, gaya ng sa mga cosmetics natin, yung sa toothpaste natin, yung sa mga face scrub natin, yun ay mga microplastic na at the moment ng manufacture. So ito yung, pag nagiging mas maliit sila, talagang kumakalat sa ating environment, nalalanghap natin, nakakain natin, o naiinom natin. Ano po ang danger ng itong microplastic sa tao? Okay. So ang microplastic po ay ating tinatawag na emerging pollutant. So talaga mga bagong-bagong pollutant pa ito na hindi pa natin tawag dito
totally alam kung anong ginagawa sa ating katawan. Pero yun po, marami ng pag-aaral na ang plastic pumasok sa ating katawan, nagre-response yung ating katawan. So may inflammation yan kasi foreign body. Oo. So may inflammation, nag-i-sneeze tayo, may namamaga, tapos nakita rin sa ibang pag-aaral sa ibang bansa na ang plastic ay kinakapitan ng kolesterol. So ibig sabihin po, ang plastic is nagiging paraan upang ang kolesterol ay kumapit, para ang kolesterol ay lumaki at pwede magbara sa ating mga ugat. At ito rin po ay nakita na sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Nakita na ito sa baga, nakita na ito sa ating puso, nakita na even sa semen ng lalaki at sa utak ng mga may demensya. So may pag-aaral sa Amerika na nagsasabi na yung utak ng mga patient na may demensya ay may mataas na concentration ng microplastic kumpara doon sa walang demensya. So hindi ito nagsasabi na ang plastic ang dahilan ng demensya, pero posible. Kasi nga, bakit mataas yung plastic sa may mga demensya? Kasi po bago nga siyang pollutant at ito po ay kaya nga ang United States ay naglaan ng bilyon-bilyong pondo para pag-aralan kung talagang konektado ba itong mataas na microplastic sa utak at demensya at iba pang mga karamdaman sa ating katawan. Kung di man siya ang cause, maaaring malaking factor. Malaking factor kasi po maraming factor, 'di ba? Alam mo naman, parang pag na high blood tayo, hindi mo lang sabihin na dahil sa karniyan, posibleng dahil sa asin, posibleng dahil sa asukal. So maraming factor po siya, lalo na pag ang pag-uusapan ay kalusugan, hindi lang po isang factor. Marahil po ang microplastic ay isa sa mga factor. May nabanggit po kayo kanina na nasa toothpaste na rin siya, nasa cosmetics na rin siya. So basically may na-intake na talaga ang tao. May na-intake po na tao. Ang kwan talaga na we've been taking daw, sabi mga 50,000 microplastic per year. Pero ibahin po natin yung tinatawag nating virgin microplastic. Which is, ano po ibig Pati sabihin? yung malinis siya na microplastic. Di ba? Parang halimbawa, yung sa face scrub mo, malinis yun. Di ba? Kasi pag bili mo, parang buhangin yan eh. Talagang malinis siya, hindi siya na-expose sa environment, sa hangin. Pero yung mga microplastic po na napunta sa ating kapaligiran, halimbawa, itong plastic bag mo, tinapon mo sa bakuran, tapos umulan, naanod sa kanal, pumunta sa ilog, tapos nagkagutay-gutay na siya, naging microplastic, papunta sa isda. Ay, pagpunta niya doon, kumapit yung bakterya doon. Di ba, parang madulas-dulas na yan siya. Tapos, kumapit yung mga pestisidyo, kakapit doon yung mga heavy metals, mga mercury. Tapos, kakapit pa yung ibang mga viruses, pati bacteria. So, ang tawag dyan is environmental microplastic. Marumi siya. Maruming. Pero itong mga microplastic na ginagamit natin talaga, malinis yan. Okay. Yung microplastic na posibleng tawag dito, yung sa iniinom nating tubig. Halimbawa, itong bote ng tubig ay nagasgas, magiging microplastic. Malinis yon. Okay. Oo. Kaya yun, ang ibahin natin yung tawag nating virgin or clean microplastic, pati yung environmental microplastic na marumi. Kasi nga ito ay nasa dagat, nasa ilog, nasa hangin, nasa lupa, na posibleng magdala ng iba-ibang kontaminasyon. Opo, para hindi lang ma-confuse yung kasi siyempre may na-intake tayo. Yes. So merong microplastic na safe naman. May plastic lang siya. Pero hindi nagpapahiwatig na safe na siya kasi ang plastic itself ay chemical na yon. Kasi may iba-ibang uri ng plastic, 'di ba? Yung plastic bag, polyethylene ang tawag doon. Okay. Opo. Tapos yung itong plastic bottle, PET naman ang tawag diyan. Polyethylene terephthalate. Tapos yung styrofoam, polystyrene yan ang tawag diyan. Tapos yung sa mga yung sa mga Tupperware na yan, ang tawag dyan is high density polyethylene or HDPE. So magkakaiba pa pala may siya. PVC ka pa.
So, may iba-iba tayong plastic. Kasi kung pag-uusapan mo parang sobra isang dosenang plastic na may uri. Pero yung nagagamit natin, yung mga PVC, mga PET, mga polyethylene, may iba-iba silang chemical na composition na pwede rin magdulot ng risk sa atin. Pero kung ihalo mo doon yung kumakapit na bacteria, ihalo mo yung pestisidyo, ihalo mo yung mercury, yung cadmium, yung virus na sumasakay doon, mas nagiging malala yung risk. Yun po yung medyo complex, nagpapa-komplikado sa sitwasyon ng microplastic. Opo. Dito po sa Pilipinas, meron na po kayo naging research or pag-aaral regarding dito sa microplastic? Marami na po kami pag-aaral sa grupo namin. Parang kami po ang unang nag-aral sa microplastic sa hangin ng Metro Manila. So nalaman namin na sa 16 na lungsod ng Metro Manila at isang munisipyo, lahat ay kontaminado ng microplastic. Na pinakamataas dyan yung Mandaluyong, Muntinlupa, yan yung mga nasa sentro. Sa hangin po Sa yan. hangin po yan. Opo. Tapos yung microplastic mo sa Laguna Lake, Laguna Dibay, na pag-alaman namin na yung dito sa Western Bay facing Metro Manila ay kuwan pala, mas mataas ang konsentrasyon. So ibig sabihin kasi nga malapit siya sa Metro Manila, so maraming nagdi-dispose ng mga wastewater o mga basura. Tapos po may pag-aaral din kami sa iba't ibang parte ng Mindanao, ng Palawan, mga beaches sa Palawan, mga mangroves sa Mindanao, lake sa Mindanao. Kasi po taga Mindanao kami, so doon yung nakafocus sa pag-aaral namin. Pati yung microplastic sa sa alikabok. Ang alikabok pala, pag dumaan ang sasakyan sa daan at yung alikabok ay nadaanan, di ba lumulutang yan. So marami ring mga microplastic sa ating alikabok. So napag-alaman namin yan na ang alikabok ay isa rin sa mga sources ng ating microplastic. Microplastic sa bangus. Nalaman namin na 90% ng bangus doon sa parte ng Mindanao ay may Meron. microplastic. Pati yung mga shellfish natin, yung mga shells natin, ay may mga microplastic din. Yung asin natin, may mga microplastic. So napakarami pa ng pag-aaral namin na nagpapatunay na kumakain tayo ng microplastic. At hindi pa natin alam kung gaano karami, ano ba yung mga nasa microplastic, may mga microbio ba to? Ang isa pong pag-aaral namin sa Iligan, nalaman namin na maraming heavy metals. Yung heavy metals, sabi ko, yung mga mercury, mga cadmium, yung mga kuwan na yan, mga heavy metals na talagang alam na nagko-cause ng possible cause ng cancer ay sumasakay po sa microplastic. So iba-ibang klaseng pag-aaral po na nagpapatunay ng medyo nagkakaiba depende kung nasaan tayo, kung nasa lungsod ka, mataas, kung nasa nasa probinsya, mababa. Apo. Aware na po ba ang mga kababayan natin dito or nailapit nyo na rin ito sa mga nasa government para mabigyan pansin itong concern natin sa microplastic? In terms of awareness po, nagpapasalamat po kami sa media dahil kayo ang partner namin sa pagpapalaganap ng kaalamang ito. Bababa pa po yung awareness ng ating mga kababayan about sa microplastic. Alam nila na yung plastic ay nandiyan. Di ba siyempre, nandiyan yung plastic bag, yung plastic packaging nasa kanal, nasa dagat. Pero hindi nila alam na ito palang plastic na ito ay posibleng makain ng isda. Tapos makain ng tao ang isda, babalik sa kanila. Posible pala na yung plastic na ito ay maging microplastic. Tapos pumunta doon sa tubig, mainom nila ang tubig. So parang mababa pa po ang awareness. Yun nga po sir, kaya yun kasi talagang daily natin may plastic talaga eh. Opo. Pag namili ka sa mga grocery stores, although may nakikita tayo na mga no plastic o Yes, mga eco bag ang ginagamit Opo. nila. Do you think na ma-achieve po natin yung by 2040 itong no plastic? Maging realistic lang tayo, ma-achieve po ba natin? Sa palagi ko po, mahirap ma-achieve. Pero kasi pag Dahil sa nakikita niyo pong dahilan kung bakit mahihirapan tayo? unang-una kasi syempre ang implementasyon ng may batas tayo, pero alam na naman sa ating bansa medyo mabagal yung ating implementasyon ng batas. Tapos political will, isa rin yan. Yes. Tapos teknolohiya, tapos alternative. 'Di ba kasi
tatanggalin mo yung plastic. Ano naman yung alternatibo? Yes. Hindi parehas po noong 1990s, nung nasa probinsya kami, nagbago ang panahon na tayo ay gusto nating mamuhay ng, sabi nga, convenient daw. Mamuhay tayo ng, sabi natin, mabilis, accessible lahat. Gusto natin ng convenient life na madali. So ang convenient life pala, it means more waste, more pollution. Kasi nga ang convenience sa atin, ibig sabihin plastic. Gumamit ka ng plastic, bumili ka plastic container, tapon. So parang sa atin, convenience sa atin, napaka-inconvenient naman sa ating kapaligiran. Sir Herbax, yung pong pagdating naman sa kalusugan. So, although parang tinitignan pa lang po ninyo na maaaring mga may factor yung microplastic sa mga sakit ngayon. Paano nyo po tinitignan yung aspeto na yun? Sa amin kasi, wala kaming gaanong kakayahan na gagawin yon. Kaya we do some collaboration sa Taiwan. Okay. So parang inaalam muna namin ngayon kung ang plastic pa nanduroon. Kaya sabi ko nga, yung dati yung sa plema, pati yung dito sa mailong natin, so ang plastic pala nandoon. Pero po sa pag-aaral ng iba, talagang may reaction yung plastic kasi nga ang plastic is parang foreign body, di ba? Parang puwing yan eh. Pag napuwing ka, parang kumakate. Tapos parang ano mo yan, kailangan tanggalin. Kasi nga pag ang puwing nandiyan dyan, posible siyang mamaga yung mata mo. Parang tinik din yan eh, di ba? Ang tinik kasi bago. Pag ang tinik andyan dyan, di mo tanggalin, mamamaga siya. Magre-react ang katawan mo. Ganun din yung plastic. So ang plastic po pumasa sa katawan, bago yan eh, foreign body yan. So ang katawan natin, gusto niyang tanggalin yung plastic. Kaya andyan dyan yung inflammation, di ba? Yung parang mag-uubo ka, may mga inflammation. Kailangan pa po nating pag-aralan. Kaya nga po yung sabi ko sa inyo, yung National Science Foundation ng US ay nag-allot po ng 146 billion US dollar. So that multiple billion pesos para pag-aralan po yung matuldukan talaga ano ba talaga yung ng microplastic sa ating katawan. At siyempre napaka-complex niya. Sabi ko nga mahigit na 100 ng klase-klase ng plastic. Tapos depende pa kung saan galing yung plastic, galing ba to sa hangin, galing ba to sa ilog, galing ba to sa kinain ba to ng shells, galing ba to sa isda. Lalo yung D-list na yan, yung mga, yung bangus, pwede mo tanggalin yung lamang loob. Pero yung mga D-list, yung mga maliliit na isda, wala, kinakain natin dire-diretso yan eh. Liliit, talagang marami ring microplastic yan. Yung pong sa 12 klase ng mga plastic, Sir Herbax, na may nakikita po ba kayo doon na ito hindi dapat dito to na ginagamit? Kasi alam nyo naman ng Pinoy, minsan yung mga pwedeng gamitin sa ibang bagay, minsan ginagamit, di ba? So doon sa iba't ibang mga klase ng plastic, may nakikita ba kayo sa paligid or dito sa atin sa bansa na ito hindi dapat to rito na ginagamit na pwedeng maging cause ng pollution or ma-pollute ang katawan ng tao dahil doon sa microplastic na panggagalingan nun? Kasi po yung plastic natin may mga kanya-kanyang purpose, di ba? Pag sabihin mo polystyrene, so sa kanya, yung sa mga lunchbox, yung mga ganon. Polystyrene, kaya binabana yan eh. Ito naman polyethylene natin, mga plastic bag. Tapos yan po yung polypropylene, yan yung pinakamarami. Yan kasi yung sa mga packaging, yung sa mga food container natin, polypropylene yan. Yung PVC naman natin, nasa mga pipes, di ba? Sa water. Water. Pero among the plastic, yung PVC pala, yung may pinakamataas na risk sa tao. Yan pa naman ang gagaling. Yan pa naman yung pinakamatibay. Kasi yung matibay siya yung PVC na yan. So, yun na nga, dahil nga sa convenient life na gusto natin, lahat ito plastic na kasi madali siyang i-manufacture. Madaling gawin. Magaan siya, mura siya, mabilis siya. So parang ngayon sa ating pamumuhay, convenience ay naka-anchor sa plastic. Di ba? Tiyan mo naman yung ating mga sasakyan, plastic na rin. Di isang mo lang. Yes. Plastic. Dahil nga sa convenience sa dala ng plastic. So, yun po. Ang karamihan talaga, polypropylene na nakukuha namin. Na mga polyethylene din na yung na-identify namin na PVC. May mga PVC rin. Sa hangin may mga PVC rin. Pero yun nga, kasi ang pinakamalaking production ng plastic is polypropylene. At nagre-reflect din yan sa atin na maraming polypropylene. Yung sa Laguna Dibay natin, polypropylene. Although itong sa hangin natin may mga PET, may mga polyester.
Kasi itong galing sa kuha natin sa damit, mga polyester, it's a form of plastic din. Kaya nga 'di ba sabi nila ang cotton, maganda ang cotton. Pero ngayon kasi, alam mo naman yung mga polyester na mga tela, yun talaga yung mura. Yes. Kasi made of plastic, polymer din siya, polyester. May mga hybrid din ngayon, parang 90% cotton, 10% polyester. So, yun po, iba-ibang uri ng plastic na minsan sabihin mo, dito ba talaga to o napadpad lang? Kasi kung magsasample ka sa dagat, sabihin mo, ito sa, halimbawa sa Palawan, sa dagat, ang daming microplastic kahit na walang bahay. So bakit napadpad doon? Kasi nga sabi ko yung itong plastic, minsan walang boundary eh. Kasi 'di ba dinadala siya ng alon? Hangin, Ang alon. hangin, alon. Mm. Itong mga plastic na ito, posibleng galing ng ibang bansa. Posibleng galing yung sa Palawan, posibleng galing ng Mindanao, posibleng galing ng Manila kasi dala siya ng alon eh. So pag ang alon, hinampas yung dalampasigan, doon na lulubog yung microplastic. Yung dun po sa punto na, gaya ng sabi nyo kanina, pati damit nga natin, may plastic na rin. Plastic, oh. Ano yung nakikita nyo po na pwede pa nating gawin? May goal ang government na 2040 mag-plastic na tayo. Pero dahil sa nangyayari ngayon, lahat ng pwedeng maging convenient sa tao is caused by plastic. Ano po yung nakikita nyo pwede nating gawin as participation din ng mga kababayan natin para hindi man totally mawala pero at least mabawasan yung ganitong problema?